So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Saan sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Katong minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before tayo mag-start po ng ating balitaan ng araw mga kababayan, well, alam nyo na po na kung saan. Uunahin muna natin dito sa pag-shoutouts ang ating top 5 commenters doon sa ating last vlog mga kababayan. At nandito sa ating listahan, naunguna po si Robel Ferrer Official, si Divina Dicuatin, Amy Joaquin, Maria Midasiplon, and Lori Mamawag. Also shoutouts sa ating mga channel members na sila si Mil Grace Holmes, Bia Bibar, Rasete Rowell, Fiz Calante, Pusong Inami or Sisquen, and Cosmo Defender. Thank you so much nga pala sa nagbigay sa atin ng super thanks na si Pinky Abistano, nagbigay sa atin ng 6 Malaysian ringgit. Thank you so much kay Ma'am Pinky Abistano. Siyempre, i-shoutout po natin ang mga membro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nandiyan po ang ating mga early birds. Hi to Mama Iti Baisa, Lita Magna, Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan po si Blissy Carunan. Hi to Brian Baltasar, Maria Cristina Manimbao. Nandiyan po si Barkadahan, Forever FM, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Rebelina Rolian from Hong Kong. Siyempre, shoutout po natin si Ralis Carlinga, Rose Guevara, Kizar Cayanes, Melik Jenes, and Nonoy Foreign Hills from Mandawi City of Cebu. Okay, so mga kababayan ko, well, siya nga pala, kumusta ang ating experience kahapon sa panonood po ng live ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally doon sa Quirino Grandstand mga kababayan? Yung live po, yung live. Okay ba? O enjoy pa tayong lahat? Well, ako talaga mga kababayan, enjoy na enjoy. Asal pa po doon sa mga performers, well, alam nyo ba, merong pasabog kahapon. Hindi natin na-expect na kung saan, di ba, ang expected po na attendance na supposed to be only 200,000 na mga kababayan, 200,000 lang. Pero ang nangyari kahapon, ang dami po. Talagang landslide, umabot po ng 400,000 plus lahat yung attendees mga kababayan. Tingnan nyo, ang dami po. Tapos sabi pa ng iba ng mga anti-Marcos, nilangaw daw yung rally ng PBM. Nilangaw daw yung rally ni PBBM, pero kahapon umabot po ng 400,000. Paano ba nila nalaman, Sir Ivan, na umabot po ng ganun kadami? Kasi nga, while nanood ako sa mga vlog po ng mga vloggers na nagpuntahan doon mga kababayan, doon kasi sa entrance, meron kasi doon ginawa po ng mga counter. Di ba, pagpapasok na po yung isang tao, kinakount yung mga kababayan. So lahat po ng all in all, lahat, umabot po ng 400,000 plus lahat yung mga attendees. Saan kayo galing yung iba mga kababayan? Di ba, tingnan nyo, full force talaga. Talagang sumusuporta dito yung mga loyalista mga kababayan. Nakita ko nga kahapon sa mga vlog po, no? Like for example, kay JDB. Kasi si JDB, siya po yung una na pumunta doon na vlogger mga kababayan na kung saan, ang dami na pala, 5:30 in the morning pa lang to 6 o'clock in the morning, ang dami na po mga loyalista na nagtambayan doon mga kababayan. Talagang hinintay nila, talagang very excited sila na manood po ng rally ni PBBM. Parang parang katulad po doon sa pangampanya mga kababayan, di ba? Kitang-kita talaga yung suporta po. Napakainit ng suporta ng mga loyalista, pati po ng mga Marcos supporter. So, kita natin po sa mga vlog po ng mga vloggers, ang daming tao sa mga kababayan. So, ngayon, yan po ay taliwas sa sinabi ng mga anti-Marcos na nilangaw daw ang rally ni PBBM. Okay? So, ngayon, meron pong pasabog ng mga kababayan. Kasi nga, hindi natin na-expect na si BP Inday Sara nagpakita doon mga kababayan.
Di ba nakita natin doon sa video na kung saan si BP Sara umatin doon. Kaya ngayon mga kababayan natin, tuwang-tuwa sila na nakita po si BP Sara kasi sabi nila pinapahalagahan po yung rally ni BBM ng governor natin kaysa doon sa Davao mga kababayan. Di ba nakita na po natin doon sa video ng RTBM at saka nilabas rin po ng PCO mga kababayan, nag-speech rin po si BP Sara. Siyempre, dapat rin natin siya makita doon kasi siya po ang sekretary ng DepEd. Kasi nga mga kababayan, kapag hindi natin makita si BP Sara doon sa rally kahapon, parang lumalabas kasi daw or lalabas kasi dito na ito po'y kabastusan, di ba? So at least nagpakita po doon si BP Sara mga kababayan. Pero ano pa, 'di ba paghapon na nung kinahaponan na hindi na natin nakita si BP Sara mga kababayan. 'Di ba napansin ba natin? Lalong-lalo na doon po sa speech time ni BBM. Wala na po doon si BP Sara mga kababayan. Bakit? Kasi nga pumunta siya doon sa Davao mga kababayan. At saka kasama rin po niya si Senator Amy Marcos mga kababayan. Well, honestly, kung tuwang-tuwa man kahapon si Sir Ivan na nanood ako ng rally mga kababayan, nalungkot rin po ako kasi nga hindi sinuportahan ni Senator Amy Marcos yung rally doon sa Quirino Grandstand. Doon siya pumunta sa Davao mga kababayan. Talaga nakakalungkot eh. Ang dami talagang nagalit kay Amy Marcos. Honestly, maraming nagalit po kay Amy Marcos. Lalong-lalo na yung mga vloggers natin mga kababayan kasi nga which is supposed to be, yun po ay kanang rally, kick-off rally po ng gobyerno natin at saka talagang inorganize yun ng gobyerno natin mga kababayan. At yan po ay dapat sana nasuportahan po ni Senator Amy Marcos. Pero sa to say, ang inuna niya at sinuportahan niya yung pre-rally doon sa Duterte mga kababayan. Nakalungkot talaga eh. At saka kung meron mang pasabog na nangyari dyan sa Quirino Grandstand sa rally po ni BBM, meron na pong pasabog na nangyari doon sa mga Duterte mga kababayan. Marami po. Bakit? Doon ko na nalaman kung bakit pala dikit ng dikit at super dikit talaga si Super Ate dito po sa mga Duterte kasi ayon po ito sa sinabi ni Basti Duterte mga kababayan. Nadulas si Basti. So doon ko na nalaman kaya pala itong si Super Ate talagang meron siyang utang na loob mga kababayan. So kung naman yan, pag-usapan natin yan mamaya at lalong-lalo na pag-usapan din po natin yung pasabog po na sinabi nito ni FPRRD. And I'm very sure na kayong lahat nakita nyo na po yon na kung saan itong si FPRRD mga kababayan, sinabi na niya yun po ang kanyang alas. At saka sabi niya mga kababayan na si PBBM daw, ang ating presidente, nasa listahan daw noon ng PDEA. Yun po ay sabi ni FPRRD mga kababayan sa time pa po na siya ay mayor ng Davao City. So baka siguro, kaya nga nung nakita ko, kasi nga nakita ko si Senator Amy Marcos mga kababayan, doon po sa video, doon po during sa speech na ni FPRRD. So nung sinabi po yun ni FPRRD, talagang hindi madrawing yung mukha ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Diba? Siguro lang ha, baka yun po isa sa dahilan kung bakit nakaganyan itong si Senator Amy Marcos mga kababayan. And also pag-uusapan rin po natin yung sinabi ni Basti Duterte na gusto niyang paresignin si PB mga kababayan. Alam nyo, pinanood ko po yung speech ni Basti mga kababayan. Honestly, first time ko nakita si Basti na nag-speech. Pero nung pinanood ko sa mga kababayan, napaisip nga ako, paano kaya ito naging mayor? Parang walang kwenta magsalita eh. Walang kwenta talaga mga kababayan. Walang kaamor-amor. At saka, parang para sa akin, parang nonsense talaga eh. Bakit to naging mayor to si Basti? Iwan ko ba? But anyway, siyempre, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan. Palagi tayo marilan bam na nga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters. And
Workers, thank you so much. Ito mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, doon po sa mga mainit na mga balita at mga kamartisan po ng ibang mga vlogger, dito muna tayo po sa napaka-importante rin po na balita kasi ang Bureau of Customs naglabas na sila ng report tungkol dito sa mga red flag na mga kumpanya mga kabayan, mga forwarders or mga consolidators yung pinapadalahan natin ng ating balikbayan boxes mga kabayan. Which means, itong mga kumpanya na to, reported sila na merong abandoned balikbayan boxes mga kabayan. So, para aware ho tayong lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. Naglabas na ng listahan ng Bureau of Customs sa mga local at foreign forwarding company na may record na raw ng pag-aabandona ng mga balikbayan box. May inilatag ding hakbang ang ahensya para maibsan ang problema sa mga hindi nakakarating na padala. Nakatutok si Chino Gaston. Halos buong taon daw pinag-ipunan ng OFW na si Zaldi Pahati ang mga pasalubong sa mga anak at magulang. 4 na balikbayan box daw ang ipinadala niya noong Mayo pa ng nakaraang taon. Pero isa lang daw ang nakarating sa kanyang pamilya sa Kalumpit, Bulacan. Sa litratong ito nakuha noong nakaraang taon sa loob ng warehouse sa Bulacan kung saan iniipon ng mga balikbayan box, makikita ang kanyang nawawalang padala. Isa sa nag-claim ng box ang nag-take ng picture na yon. And then, take ng picture, nakita ko yun yung saktong box ko. Ayon sa Bureau of Customs, ang pangunahing dahilan kung bakit nadidelay o di nakakarating ang mga balikbayan box, nagkakaproblema ang foreign forwarding company at kanilang local Filipino partner. Tulad na lang, kung hindi mabayaran ng foreign forwarder ang local deconsolidator, wala rin daw itong pambayad para ma-release ang shipment. Karamihan ng may mga problema, mga forwarding company mula Middle East. Nagtuturuan yung consolidator and their deconsolidator. The deconsolidator, by the way, is the local counterpart. Kaya natin nasabing parang modus na nung minsan ng iba. Pagdating dito, magpa-file agad yan ng affidavit of express abandonment. Sinasabi na nila na hindi na kami interesadong kunin yan. Sabi ng Customs, umabot sa 10,000 balikbayan box ang inabandona sa Customs noong nakaraang taon. Pero nagawa naman daw ng paraan ng BOC at na-deliver ang higit 9,500 na boxes. Para maibsan ang problema ng mga pasaway na kumpanya, pinagfa-file ng 2 million pesos na bond ang mga ito bago payagang maging deconsolidator. May Memorandum of Agreement na rin ang BOC sa Department of Migrant Workers para doon pa lang sa ibang bansa, masampahan na ng reklamo ang foreign forwarding companies. Payo pa ng Customs, huwag nang gamitin ng forwarding companies na may record ng pag-abandona ng balikbayan boxes. May inilabas silang listahan sa kanilang social media pages ng local at foreign forwarding companies na may record ng pag-abandona sa balikbayan boxes. Kung may nawawalang balikbayan box, isumbong lang daw sa social media pages ng BOC o tumawag sa numerong 870-56-000. Okay, so mga kababayan ko ng mga OFW, dapat mag-ingat-ingat ho tayo dito sa listahan ng mga kumpanya na merong red flag na sila kababayan sa Bureau of Customs. So dahil hindi po nila ipinakita doon yung listahan ng mga kumpanya, kinuha ka lang ito doon sa kanilang Facebook page mga kababayan. So ang nandito po sa listahan, ingat-ingat tayo dito sa mga kumpanya na to, nandiyan po yung Kabayan Island Express Cargo mga kababayan. Ano nyo ba? Kilala ho yan dito sa Saudi Arabia, yung Kabayan Island Express Cargo. Nandito po sa listahan ang Alwyn Cargo, Manila Cargo, Mediacom Express Cargo, Pinoy Network Cargo, GM Multi-Services, Seal Air Cargo, Skyfreight. I think alam nyo na po yung Skyfreight, common ho yan ang name mga kabayan. Ito na bang CMS General Services, nandito po sa listahan ng FBB, Cargo Flex, Rensworld, CMG, Etmar.
KC Door-to-Door Delivery at saka FGTI mga kababayan. So dyan po sa mga kumpanya na yan, mag-ingat na mga kababayan. Okay, so ngayon, ulitin ko lang po na sila po'y red flag sa Bureau of Customs kasi meron silang, mga kababayan, meron silang record na abandoned balikbayan boxes. Kasi nga maraming nagre-reklamo. Di ba? I think alin na po yung balita na kung saan na meron tayong nakita na isang vlogger na nag-open po ng balikbayan boxes. Ito'y binili po through online mga kababayan. So dapat mag-ingat tayo, okay? So anyways, forward tayo sa balita mga kababayan. Dito na tayo na kung saan. So ngayon, naintindihan ko na mga kababayan na yung kung bakit ang slogan doon po sa prayer rally doon sa sa Davao mga kababayan, 'di ba? One nation, one opposition. So ngayon naintindihan ko na sila na ngayon opposition mga kababayan. Yes, sila na official na opposition dito sa gobyerno natin, ang mga Duterte mga kababayan. Talagang nag-all out war na sila. Merong sinabi dito si itong si Basti Duterte, may sinabi rin po dito si FPRD. Talagang nag-shots fired mga kababayan. Before nga pala tayo pupunta doon kay Basti Duterte, dito muna tayo sa sinabi ni FPRD mga kababayan. Talagang nagulat at talagang medyo nainis mga kababayan. Sa totoo lang. So for more details, let's hear this. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. So itatanong ko dito mga kababayan, ano ba ang feelings ninyo nung narinig po na sinabi yan ni FPRD? Please comment down below. At saka ang basa ko dito mga kababayan, alam niyo po, hindi ko maniwala dito. Bakit Sir Ivan? Kasi nga, kung noon pa man yan nangyari, dapat na noon pa lang nakasuhan na itong si PBBM mga kababayan. Diba? Isipin nyo, mayor pa lang po si FPRD, may alam siya daw na nasa listahan daw ng PDEA ang pangalan po ni PBBM mga kababayan. Pero bakit nila hindi po yan pinahuli si PBBM noon? Diba? Sabi pa nga nila na ayaw nila sa mga gumagamit po ng drogas, ayon lang sa mga drogas, pero si BBM, simple kung sabi nila, allegedly, na gumagamit daw ng bawal po na na gamot makabayan, di ba? Bakit hindi na pinahuli? Why now makabayan? Bakit ngayon lang yan sinabi ni FPRD? Noon, meron siyang shots fired or meron siyang information na sinabi sa panahon po ng pangkampanya, di ba sabi niya, meron dang tumakbo ng presidential candidate na gumagamit daw ng pulbur makabayan, di ba? Pero ngayon, bakit niya ngayon sinabi? Ngayon, alam niyo kabayan, ang basa ko dito, ito po ay diversion tactics. Bakit? Kasi hindi po nasunod ang kanilang gusto makabayan. Lalong-lalo na, naipit na dito, ito pong si Pastor Kibuloy, dahil nga sa issue niya, sa
sa kaso niya. Di ba meron ng hearing dyan sa Senado mga kababayan? Ito po yung kaso ni Pastor Quiboloy. At nagkalitsi-litsi rin po dito yung kumpanya, yung network po ng SMNI mga kababayan. So ito na po yung alas na inilabas ni FPRD na sabi niya na sa listahan daw ang pangalan ni PBBM sa PDEA mga kababayan. Okay, so ito na po ang panahon mga kababayan. Dito po masusubukan kung gaano talaga kasulido ang mga loyalista at ang mga Marcos supporter. Dapat magkaisa tayong lahat. Bakit? Kasi nga siyempre nakita na natin dito sa sinabi pa nga lang ni FPRD, meron silang masamang balak dito kay PBBM mga kababayan. So we have to protect PBBM, ating presidente at all cost mga kababayan, kasi gusto nilang tatanggalin po sa sa kanyang post ito si PBBM. Gusto nilang ilaglag si PBBM, gusto nilang pa-resignan po si PBBM mga kababayan. 'Di ba? Sabi pa nga niya na baka matulad siya sa kanyang tatay, si Apo Lakay mga kababayan. Nagbanta na po itong si FPRD. So ako po nanawagan dito na dapat magkaisa ho tayong lahat. Okay, so ipakita ko rin po dito mga kababayan yung speech po ni Basti Duterte na kung saan gusto niyang pa-resignin si PBBM. At saka pagpasisyahan niyo po, kasi ito pong si Basti magsalita mga kababayan, parang lasing talaga eh. Iwan ko nga kung bakit naging mayor to mga kababayan, marang walang kwenta. At saka pasensyahan niyo rin po kasi Bisaya ang kanyang language. Actually mix siya. Meron Tagalog, meron English, at saka meron pong Bisaya mga kababayan. So kapag Bisaya na, i-translate ko lang po sa inyo. Okay? So for more details, let's hear this. Hindi ko alam if I'm the best person to point out sa mga sentimento ko. Kasi first of all, nagsimula ito dahil sa quarrel between ang aking the Vice President and tinawag niya na tambalos-los. Diyan man yan nagsimula lahat kasi. But ayoko na dumaan doon sa kasi marami akong ayoko na dumaan doon sa whoever is around the president that's creating this chaos or letting this happen. So ako magsalita lang ako. I'll try to be objective as much as I can. Kasi mahirap eh. Duterte din ako. Kapatid ko yung may... you know what I mean. So, ako, Mayor Manggodres Davao. I am the city mayor. Unang-una sa tanan. Karon, napanang... ang katawanan na niya, nakakatawa nito nila ba? May presidente ka. Meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Ang president good cop. Wala. Hindi na. Tangin na. Saba di ay, presidente, magkakapalo, magkasinita bodere. Unda nga di ay. Kaya so ang ibig sabihin niya doon mga kababayan, inakusahan niya si PBBM na alam niya lahat. Parang naging front act lang po dito si SMR. Sabi niya, parang inilabas dito na hindi daw alam ni PBBM. Pero samantalang alam na alam niya ni PBBM kasi siya daw ay isang presidente mga kababayan. So bakit daw hindi nag-act itong si PBBM? Kasi nga ang pinaka-easy lang daw diyan na gawin mga kababayan para matapos lahat, dapat sabihin niya to stop. Ganun na daw ka-easy. So yun po ang ibig sabihin niya mga kababayan. Patuloy tayo. At least nakatungog na ka karon. Baka tulog lang daw si PBBM. So at least daw narinig na ito ni PBBM mga kababayan. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. Kung nagtarong pa na sa wala ta diri karon. Okay, so ang sabi niya, si PBBM daw yung responsible lahat mga kababayan. Si PBBM daw yung dahilan kung bakit sila nagaganyan, kung bakit sila nagagalit ngayon mga kababayan. So patuloy natin. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumagod na. Kaya giuna niya ilang politika, ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Pero,
Sabi ni Basti, inuna daw ni PBM ng Marcos administration ang kanilang self-preservation, ang politika makabayan. Hindi daw nila inuna yung trabaho. I'm ready to die or maybe leave the Philippines, like if some country will accept me, for political asylum. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ba, tuwang-tuwa po sa makabayan. Ang sabi niya, Mr. President, kapag wala ka daw pagmamahal sa bansa natin, aspiration, dapat na daw mag-resign sa makabayan. Yan ang sabi ni Basti Duterte. Walang kwenta. Gusto niyang sa tingin niyo ba makabayan, walang pagmamahal si PBM sa bansa natin? Sige nga, please comment down below. Ano ba sa tingin niyo? Wala bang ginawa si PBM? Hindi ba niya mahal ang taong bayan? Hindi ba niya mahal ang Pilipinas makabayan? Wala bang ginawa si PBM para mapaunlad ang Pilipinas? Please comment down below. Tsaka ngayon, sabihin nila na gusto lang paresignin. Okay lang ba sa ating makabayan paresignin ating Pangulo? Diba? Ang pangit na pakinggan Dahil lang hindi nasunod ang kanilang gusto makabayan, na ganyan na sila. Diba? Inakusahan nila si PBM na meron dang hindi magandang ginawa sa kanila. Parang ginawa silang puppet na daw. Nagiging puppet ni PBM yung Kamara Makabayan. Sila si SMR o yung ibang mga mabatas. At saka ang sinisingle out dito, sinusupress dito yung mga Duterte. Maniniwala ba tayo? 'Di ba? Sila talaga merong hindi magandang plano makabayan. At saka ngayon ko alam. Kasi dito po, medyo nadulas dito sa ipapakita ko sa makabayan ang sinabi po ni Basti Duterte, kasi meron siyang second speech nung nandun na po sila si BP Sara. Ang kanyang pakay kasi, sabi niya, kasi doon po sa speech yung una makabayan, hindi ko masyadong intindihan doon kung ano ba ang gusto niya, ang gusto lang mangyari. Pero dito, naintindihan ko na, ito pala ay about po sa ICC makabayan. Yes, ang ICC pala, ngayon, nanumbat siya kay BBM kasi nga, siguro feelings niya na pinapapasok po ni BBM yung ICC sa Pilipinas, or ito po yung pakana ni BBM, or kung baka nakapasok po yung ICC sa Pilipinas, ito daw ay pakana ni BBM. Inakusahan nila si BBM makabayan, di ba? Tinakot lang po sila ni Trillanes makabayan. At saka the other day, how many days ago na, di ba sinabi na po yung BBM na hindi sila makipag-cooperate dito. Mismo ang gobyerno, kung nakapasok man yung ICC or bilang turista or magkaroon dito ng na sila mga sekreto po na investigation, hindi po manghimasok or hindi po tutulong sa kanila makipag-cooperate ang gobyerno sa taga-ICC. Pero bakit hindi pa rin sila maniniwala kay PBM makabayan? So para maintindihan natin, ipaparinig ko sa inyo yung sinabi po ni Basti Duterte. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. So ngayon, nanumbat sa makabayan. Bisaya yun, pero ang ibig sabihin, sabi niya, ang papa daw, si Apulakay, papa ni BBM, sila daw yung nagpalibing makabayan. Doon po sa libingan ng mga bayani. Nanumbat! Dahil lang dyan, dahil lang sa ICC, yun pa ang gusto lang isumbat. Well, totoo naman talaga na si FPRD, yung napalibing po kay Apulakay makabayan. Pero sinumbat nila dahil lang sa ICC, natakot sila kay Trillanes makabayan. Sinabi na nga na BBM na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at hindi makipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Yan po ay sinabi ni BBM, pero ayaw lang maniwala makabayan. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa gid ninyo. Oo na, ako. Bagay personal man yun Mawadaan ko respeto ninyo. Di napod yun ko.
hindi na daw siya re-respeto kay PBBM mga kababayan. Sabi pa niya, nung una, di ba, Bisaya, sabi niya, na kahit yun lang daw, na ipinilibing nila si Apulacay sa libingan ng mga bayani mga kababayan, kahit yun lang daw ang isipin daw ni PBBM, pero hindi daw yun nagawa. So ngayon, wala na sang respeto daw kay PBBM. Mga walang kwenta talaga eh. Di ba nanumbat na sila mga kababayan? So ngayon, naintindihan na talaga natin kung bakit yun ang kanilang slogan, One Nation, One Opposition, kasi sila na ngayon ay totally opposition na ng Marcos administration mga kababayan. Okay? So babalikan muna natin si Bibinday Sara, 'di ba nagpunta doon sa Quirino Grandstand mga kababayan sa Bagong Pilipinas rally. Nakita natin doon pero sa afternoon hindi natin nakita. Ano ba ang sinakyan kaya ni Bibi Sara mga kababayan? What do you think? May nakapagsabi po nabasa ko dun sa Twitter mga kababayan, si Bibi Sara ay nag-chopper. Pero bakit hindi ito ipinakita ng mga DDS mga kababayan? Di ba? Pinagtakpan nila. Marami pong nakapagsabi, may nakita rin po na siyempre mga Marcos supporter na nandun po sa Davao City, sabi na nag-chopper daw itong si Bibi Sara mga kababayan. At kasama niya itong si Senator Amy Marcos. Pero bakit hindi ito inilabas ng taga DDS? Kasi I'm very very sure alam ito na mga kababayan. Di ba? Isipin nyo lang, nandun pa si Bibi Sara, hapon yung mga kababayan, pero in the evening, nandun na si Bibi Sara sa Davao City. What do you think? Okay, so papansinin muna natin, ito rin pong post ni Maharlika Makabayan, ni Hitad. Sabi niya, yung kick-off rally, naging concert. Sabi niya, naging concert daw. Milyon-milyon ang ibinayad sa mga performers, trolls, hindi pa kasama ang kickback ng PCO at Malacanang. Okay, sasagutin natin. Alam niyo ba Makabayan? Ngayon ko lang alam na ganyan pala yung pre-rally. Paano pa naging concert itong pre-rally makabayan? At paano pa kailan pa nag-start itong pre-rally naging political rally? Diba? Paano mo nalaman, Sir Ivan? Kasi nga, hindi ito ipinakita ng SMNI. Pero nakita ko ito doon sa mga vlogger ng DDS mga kababayan. Actually, meron rin pong concert doon sa Davao. Pre-rally, merong concert makaabayan. Tapos ngayon, sasabihin ni Hitad na yung kick-off rally daw ni BBM naging concert. Well, December naman, concert naman doon sa pre-rally sa Davao makaabayan. Itong si Hitad talaga, dapat isipin ni Hitad dito na kapag meron siyang sasabihin dito, dapat hindi siya mabalikan makaabayan. Hindi niya yata alam na meron pong mga performers nag-concert po doon sa pre-rally sa Davao. Pre-rally, may concert. Pre-rally, naging political rally makabayan, di ba? Gunggong talaga eh. Kasi dito rin po sa post po ni Hitad kasi sunod-sunod makabayan. Sabi niya, kawawang kuting, nagtapang-tapangan sa speech, di man lang umabot sa 10,000 views ang live niya. Hindi na umabot sa 10,000 views makabayan. May niwala tayo dyan. 10,000 views? That's impossible. Saan kaya ito nakita ni Hitad makabayan? Well, samantalang, alam niyo ba, ilan lahat po ang views na doon sa PCO at sa doon rin po sa RTV Malacanang makabayan. Ipapakita ko sa inyo kung ilan ba yung views doon. Dito po sa RTV Malacanang, umabot po ng 155,000 views in just 3 hours makabayan. 155,000 views in just 3 hours. Punta tayo doon sa post po ng PCO. Kasi ang PCO makabayan, nagpa-live din po sila sa kick-off rally. Umabot noon ng 500,000 ang views makabayan. Isipin yan, 500,000. Tapos ngayon sasabihin ni Hitad na hindi na umabot ng 10,000 makabayan. Hindi umabot ng 10,000, saan kasi nanonood? Baka doon sa mga vlogger po na hindi ganun kalaki yung engagement makabayan. Baka doon siya nagbabase. Ito, sampal natin to kay Hitad. Mapahiya talaga si Hitad dito eh. 10,000 lang ang nanood kay BBM. Samantalang doon pa nga lang mismo sa Binyo makabayan, 400,000 yun attendees na nandun. Tapos sabi niya, 10,000 lang. Gonggong talaga si Hitad eh. Saka ngayon, Hitad, bakit ayaw niyong pag-usapan na nag-chopper si Bibi Sara at saka si Senator Amy Marcos papunta dun sa Davao? Sige nga, pag-usapan niyo nga. I challenge you. Magunggong talaga eh. So anyways mga kabayan, before na mag-jump po sa ating next topic, isatamar natin. Nandyan po si Jovi Montero, nandyan po si Myrna Mercedes, Sunday Calma, Veronidia Serrano, nandyan po si Alexander Malilian from Toronto, Ontario, Canada. Hi to Eleni Manansala, Tonevelia from Satamisa, Manila, M. Sarino, nandyan po si Mayeth, si Bohano. Hi to Salvacion de la Cruz, Bin
Benjamin Maypay. Nandiyan po si Lee Ali, Hacho Teresita Tumaliwan, Jillian Quezon, and Nestor Potian from Norway. Mga kababayan ko, ay syempre nga pala, isa na rin po natin, nandiyan po si Nasser Abdul Ghani from Zamboanga City, Margarita Alunar from Singapore, and Hacho Marlo Bednarek. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo yung speech ni PBM kasi nga ang ganda talaga panoorin, mga kababayan. Honestly, yung nanood ako, yung nanood ako sa speech ni PBM, naalala ko si Apol Lakay, mga kababayan. Totoo lang, talagang nakaka-touch po ang kanyang speech. So dito natin nakikita kung paano po magtrabaho sa PBM at kung gaano niya kamahal ang bansang Pilipinas, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Sa mga makakasarili na pilit tayong hinahatak sa landas na tayo-tayo at prinsipyong kanya-kanya, ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong kumilos. Sa totoo lang, sa bayang ito, hindi po mabibilang ang dami ng mga katulad nila, mga tanglaw na di kayang takpan ng kadiliman. My fellow Filipinos, it is in the spirit of our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. We cannot meet these challenges if no common purpose energizes us. We need to have a vision that moves us forward as a people united, a vision so compelling that it brings out the best in us. One that is feasible, that every one of us will invest in. We must restore faith in ourselves by taking stock of what makes us a strong people, a resilient nation. We must dig deep into our valiant past, draw strength from the heroism of our forefathers, and let this heritage of selflessness propel us forward into the future. Malalim at marami po ang ating pinaguhugutan ng lakas. When dreams seem impossible, let us remember that our nation, Asia's first republic, was founded by patriots who were in their 20s, who never wavered in fighting for the freedom that we enjoy today. Because when the stakes are high, let us recall how Bataan and Corregidor survivors went and rebuilt a nation whose cities were in ruins, but whose spirits were not. Ang balakid na nakakahambalang sa ating pag-unlad ay ang kawalang tiwala natin sa ating mga sarili, sa ating mga institusyon. Bakit marami sa atin ay napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marupok ang paggalang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Uso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayan paulit-ulit na pinangakuan, pero hindi natutupad na pangako. Hindi natin pwedeng sumbatan ang masang biniguna ng maraming beses. Kaya ilang beses ko na itatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future,
with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation and that empowerment will bring. We now have that plan. The Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasa sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli. It enumerates the sectors to which funds should be channeled. What nurturing policies must be planted so that these can contribute to the overall growth that we desire. It lists the infrastructure which we are building better and more. It paints the ideal human development index that we are all working to achieve. Ang Philippine Development Plan, yan ang isa sa mga batayang dokumento kung saan hinangok ang bagong Pilipinas, our brand of governance. Ang bagong Pilipinas ay hindi slogan na basta lang binigkas o bumper sticker na kung saan na lang ikinakabit na ibiniburda sa damit. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Tapos na ang patsi-patsi na plano na iiba-iba na ang nangyayari lang ay nagkakawatak-watak tayo. It is time for bold thinking, accompanied by the strong will to execute it. As I have said many times, the mandate of the people should be devoted to achieving the grand, not wasted on the petty. I will not squander the sovereign people's trust by marching and grunting loudly, but staying only in place when what you want is to surge forward, bereft of drama. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. To those whose overheated imagination has been poisoned by toxic politics, Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agenda. It is a program of many workhorses driven by the love of country. The sweeping vision that it brings will not automatically come to fruition. It will require for all of us to work very hard. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubilin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay.
In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubig. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Halimbawa, imbis na suriin ang isang suliranin sa walang katapusan baliktatan ng mga tao sa gobyerno, bakit hindi lang magkaroon ng konsultasyon sa mga naapektuhan? Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalamidad. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumbong sapagkat nangangahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang inyong sigasig ay susuklian natin ng suporta of ample resources to move, to communicate, and to solve the problems that we are faced with, including tools to prevent a different kind of stealing. When contents of e-wallets are picked by cyber criminals, when their dirty hands reach our children through computer screens, we will boost the defenses of our people and communities against calamities. More than paying tribute to their resilience, we must provide them with resources. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangangalaga sa kalikasan ang pangunahin nilang pagkakabalahan. The reforms that we envision for our educational system should be showcased in our classrooms. The gist of which is this: a learner with books on their table, a well-trained, highly motivated, well-paid teacher in front of them, teaching a curriculum carefully created to our needs under a setting wired to the digital world. Sa gitna nito, ang sentro ng ating pagsisikap. Isang batang natututo. To learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind habang umugong ang kanilang mga tiyan. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin
upang bayaran ang ating utang sa mga magsasaka at mangingisda. Those who feed the nation, but ironically cannot feed their own family. Nagbabadya ang El Nino, ngunit babahain natin ang agrikultura ng mga programang nababawas na perwisyong dulot nito. Sisiguraduhin natin na hindi malulunod ang mga pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. We are expanding our irrigable lands. We are increasing farm support across the board for all crops. We are incentivizing urban gardening, including turning idle lands into vegetable plots. We will no longer tolerate smuggled food that impoverishes our domestic producers and puts our consumers at risk. The ultimate objective is to make food affordable to all. And one way to achieve this is to make it accessible to consumers. We are addressing trading and transport bottlenecks. Sa mga barangay, ang kaayusan at kalinisan ay gawin nating tuloy-tuloy. Ang bawat bakanteng lupa sa inyong nasasakupan ay gawing halaman at gulayan. Sa mga barangay at SK official, maging modelo kayo ng isang tunay na mabuting mamamayan. May takot sa Diyos, may hiya sa kapwa at nangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Sa ating mga local government units, ang outstanding performance ng bawat barangay, munisipyo, lungsod at lalawigan ay patuloy na susukatin, kikilalanin at tututukan upang ang bawat sangay ng pamahalaan lokal ay tiyak na magiging epektibo. Sa mga miyembro ng ating kabinete, pangungunahan ninyo ang mga bagong Pilipinas Town Hall meetings sa mga rehiyon. Ilahad ang mga bagong patakaran at mga bagong programa. Ipadama ninyo ang mga pagbabago na ginagawa at gagawin pa ng inyong departamento at hikayatin ang suporta ng bawat Pilipino sa mga patakaran at programang ito. Sa sambayan ng Pilipino, araw-araw tayo mananalangin, magsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! O yan ba ang adik makaabayan? Mas adik pa nga tingnan si Basti Duterte makaabayan. Mas adik pa talaga eh. Actually yung speech po ni Basti Duterte, 22 minutes ho yun. Tinanggal ko lang po or kinuha ko lang po yung mga portion ng mga importante makaabayan. And the rest, walang kwenta. Para pong lasing magsalita, para pong nagagamit makaabayan. Yun ang totoong adik, hindi po si PBM. So okay mga kaabayan, ako pinanawagan once again sa ating mga kababayan, mga loyalista, mga Marcos supporter, we have to protect PBM at all cost. Kasi dito mga kaabayan, nag-umpisa na talaga itong mainit po na bagayan ng politika. Okay? So mga kaabayan, siya nga pala, meron pong information na ibigay sa inyo. Kasi doon po sa sa prayer rally, sa candlelight prayer rally sa Davao mga kaabayan, di ba sabi nila hindi daw government funded. Actually, yan po ay government funded mga kaabayan. Paano mo nalaman Sir Ivan? Kasi nanood po ako ng live po ni Badong Arteles. Doon po sa kanyang live, may interview siya ng isang konsihal. So doon po sa mga makaabayan, sabi po kasi ng konsihal na yun daw mga ginamit doon na mga materyales para ipang-print daw sa mga t-shirts. Alam nyo, ang dami po ng t-shirts makaabayan. Yan po government funded ho yun. With the partner po ni Pulong mga kaabayan. Si Pulong Duterte dito yung nag-fund para po sa event niya makaabayan. So ang ibig sabihin, yung prayer rally na yan, that is totally a government funded makaabayan. Diba? So anyways mga kaabayan, yan po tinakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit,
Salamat sa iyong proteksyon at pakikibahagi na higit na nakikita sa aming buhay upang kami ay lumago sa pananampalataya araw-araw at makilala ka. Ama sa langit, ipinagdarasal namin ang lahat ng aming pamilya at kaibigan. Saan man sila naroroon, mangyaring bigyan sila ng masaganang pagmamahal at biyaya. Ipinagdarasal din namin ang mga kaibigang nahihirapan, mangyaring dagdagan ang kanilang pananampalataya upang mahanap nila ang mga solusyon sa lahat ng problema. Naniniwala kami na ang mga umaasa sa iyo ay hindi kailanman mabibigo, ngunit magkakaroon ng bagong lakas. Walang imposible sa iyo. Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo magpakailanman. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang